So, good day mga ka-Nick Ride. So, ang Honda naglabas ng pagtatapat nila sa classic retro scoot ng Yamaha Pazio 125 at saka sa Benelli Panareo 125. Ito ang Honda Giorno Plus. So, ang Honda Giorno Plus, meron nito dati pero 50cc carburetor type siya. Kaya itong 2023, naglabas ang Honda ng bago na merong specs na 125cc engine, liquid cooled, 4 valve, and single cylinder engine. So, single cylinder siya pero full valve siya, 'di ba? Mostly, 'di ba, 2 valves lang. Then sa design nito, meron siyang chrome color touch design sa headlight and at stem ng side mirror. Then yung side mirror nito, two-tone to. Merong white at black. Basta ganun, combination siya. Then meron din itong malapad na tapalodo na lalong bumagay sa classic look nito. And then yung under seat storage naman nito ay 30 liters capacity. Na kasya yung full face helmet. Di ko lang sure kung pati half face kung kasya. Pero for sure may extra space pa to para sa ibang bagay. So, ang likurang bahagi naman ng upuan ay makikita nyo yung salitang Honda. So, meron din itong hook sa harapan. Yung hook nito yung nalalak. Then, malawak na gulay board. So, maganda to pang grocery. Siya sa extra luggage. Lalo pag nag-long ride sa pampasulubong, diba? Yun. Then, ang headlight and tail light nito. Pero yung signal light ay halogen bulb. Na tugma sa pagiging classic look nito, diba? Then, meron din itong LCD display na hawig sa Honda Click. Yung siya hawig actually, same siya sa Honda Click. Kaya masasabi natin na nasa modern retro scoot category ang Honda Giorno Plus. Meron ding idling stop system para sa matagalang traffic, lalo na pag sa Metro Manila ka o sa mga syudad na matagal yung traffic, diba? Nakakatipid din sa gasolina. Then, FI na din to, kaya lalo mas nakakatipid ka sa gasolina. Keyless engine switch na rin to. So, masosyal, kasi keyless na siya. Sa ganitong 125cc, keyless na, diba? Ganda. Na iwas din sa nakaw. And, malinis tignan. Then, hindi mawala ang USB port nito na makikita doon sa bulsa ng motor. Pero, magagamit nyo lang naman tong USB na to na naka-open yung bukasan. Kasi, hindi siya katulad ng iba na sinusuksok lang. Ito, kailangan mo buksan para magamit mo. So, habang nag-ride ka, naka-open yun. Yung parang bulsa. Then, ang gas tank dito ay sa harapan. Katulad sa NMAX, yun. Na hindi mo na need open yung upuan. Syempre, hindi mo na need open yung upuan. Hindi ka na rin bababa, no? So, mas convenient siya. Pwede nakaupo ka na. Tapos habang nagagas yung gasoline boy, then, mabilis ka rin makakalis kasi hindi ka na magsasara ng upuan, di ba? Tsaka mas okay din siya kasi yung center of gravity niya, nasa gitna, nasa ibaba ng motor, di ba? Mas maganda yung handling, tsaka kung gusto mong bumangking, mas okay to kasi mas maganda yung, weight distribution ng motor. So, no kickstart dito, kaya mas malinis siyang tingnan, elegante. Yun nga lang, syempre, pagka tagalan, syempre, yung baterya natin, humihina rin naman. Lalo pag sobrang tagal mo nagamit, lagpas 2 years na, di ba? So, hindi pwede pa-jack dito, tulak. So, yun, mapapalit ka talaga ng baterya. Or, i-charge mo yung baterya. At meron din itong dual caliper piston sa harap. At ang size ng gulong nito ay 100/90. Ang size naman ng mugs is 12. Then, yun yung sa harap. Then, sa likod, 110/90. Size 12 yung mugs sa likod. So, mataba siya tignan. Katulad doon sa mga Vespa, Benelli Panarea, yan. Yung matatabang gulong eh. Macho siya tingnan. Parang punggok. Pero macho. Compact siya na ganun. Tignan. Then, ABS to. Dalawa to eh. Isang ABS siya kasi CBS version. Then yung tambucho nito, hindi siya kahawig ng ibang pipe na na parang paoblong. Katulad sa Benelli Panarea na paoblong. Ito para tong hawig ng acropobic, yung pahaba. So para sa akin, maganda talaga tong scooter na to dahil sa classic siya ang forma. Then yung specs niya maganda talaga, 'di ba? Keyless, 'di ba? Tapos may ABS na, 'di ba? Saka pa, 'di ba? Sulit na. So dito ko natutubos yung content na to. So this is Nick Ride, Ciao.